Balita ko, isang chef si Riley at madalas itong magluto ng ulam nito. May masamang balak talaga sa mag-ina ko. Let's see, son, binaba ko siya. Namewang si Anessa, nilibot ang tingin sa kabuuan ng kusina. Nagdududa siya sa kakayahan ko. Gusto mo ba ng mac and cheese? Tanong ko kay Riven. Kumindang ang mga mata niya sabay tango, nagingay ang ina niya. Allergic sa cheese ang anak mo. Please, pauwiin mo na kami. Pamimilit niya. Hindi ko si Anessa sinagot. Pinagpatuloy ko ang gawain na parang walang narinig. Patuloy siya sa pakikiusap at inabala ko sarili sa paghahanda ng mga sangkap. Raven, gusto mo ng spaghetti? Tanong ko ulit. Sinusuri niya ang aquarium. Spaghetti? Hindi siya mahilig doon. Salungat ni Anessa sabay halukip-kip. Kakain ako ng spaghetti, mommy. Para kay daddy. Malapad ang ngiti ni Raven na nilingon kami. Narinig mo? Tinasan ko siya ng isang kilay. Pumalatak siya. Mananagot ka sa akin bukas kapag sumakit ang tiyan ng anak ko. Wala ka talagang tiwala sa akin. Just wait, I will show you my cooking skills. Maghintay na muna kayo sa sala, mayabang kunturan. Mapakla siyang tumawa. Pinasadahan ni Anessa ako ng tingin bago ko sinuot ang apron. Kaunting kalaman lang ito. Sana makapasa ko. Tanging pastang alam kong lutuin. Italian style spaghetti at hindi Pinoy style ang alam ko lutuin. Dadagdagan ko na lang ng asukalang sauce para maging matamis. Nag-aalala lang ako, gate niya. Papayagan kita ngayon pero itong una at huling pagkakataon mo. Next time, hindi ko hayaang magtangay sa'yo. Sinabi kong gusto kitang makita ngayong araw, usal ko. Sinimulan kong paghiwa ng kamatis. Sana spaghetti sauce mo, usisa niya. Gagawa ko ng fresh. Ha? Yung kamatis mo hindi pang spaghetti Pinoy style yan. Aasim yan. Paki mo, pwede bang ibahin ang timpla ng spaghetti? Si River naman ang kakain, lalong hindi niyan magugustuhan. Magugustuhan. Dahil ama niyang magluluto, nagpapatawa ka ba? Natigilan ako. Sinusubukan ba niya ang pasensya ko? Nang niya. Hindi, seryoso ako. Sinabunutan niya sarili. Jairo naman tinatakot mo ako sa lulutuin mo. Ma'am, I like this goldfish. Sabad ni Riven, naaliw siya sa malilit na isda sa loob ng aquarium. Saglit akong napangiti. Nagpalitan kami ng tingin ni Anessa. Dad, can I have this? Dadalhin ko to sa school. Ipapakita ko sa mga classmates ko. Ani Riven. Walang kaalam-alam sa tensyon sa pagitan namin ng nanay niya. You can have it all, son. Masaya akong tugon. Pumait ang magandang mukha ng babaeng mahal ko. No, hindi tayo mag-uuwi ng kahit na anong bagay sa bahay na to. Matinding pagtutol ni Anessa. Munti ko nang ibuga ang kinikim-kim kong tawa. Tinuon ko ang sarili sa paghihiwa ng kamatis. Kinuha ko ang kaldero. Isinalang sa gas range. Technically, bahay mo rin to. Isa kang Parker, hindi ba? Matter of fact, nasabi ko, umismit siya. Mariing pinataw ang dalawang kamay sa kitchen counter. Kinatitigan ako na parang tatagos ang katawan ko. Malalaser niyang mga mata. Hindi ako titira sa bahay na ito. Kahit nasabihin mo pa Parker ako, o kalad ka rin man ako ng tatay ko. Ayaw kitang makasama, Jairon. Tumago sa puso ko ang sinabi ni Anessa. Ganon niya ako ka-hate. Matapos malaman na magkapatid kami. Bakit? Dahil ba masamang turing ng nanay ko sa'yo? Hindi niya sinasadya na sampalin ka, Anessa. Nadala lang siya sa kanyang emosyon. Pagdedepensa ko sa ina ko na lalong kinasama ng tingin niya. Ang totoo, nababahala ko sa kanya. Pakiramdam ko, ayaw niya sa akin. Paano kapag nalaman niya na may anak tayo? Aber? Siguro hindi lang sampal ang abutin ko, pangangatwiran niya. Nainis ako nilagay ang kamatis sa kaldero. Tumigil na muna ako sa ginagawa para tutukan siya. Huwag mong pag-isipan ng masamang nanay ko. Matatanggap pa rin niyang totoo. Total wala siyang magagawa. I'll wait for the right time to confess on her everything, Anessa. Tinuwid niya ang tayo. Umiling-iling siya, nilipat ang sarili. Nakita ko na nakaupo si Riven sa dining table nang alumbabat hayagan ang pagkainip. Mommy's boy ka ba? Kung makakapagtanggol ka sa nanay mo Sinasabi ko lang ang totoo, wala akong kinakampihan dito. Wala namang ginagawang masamang nanay ko bukod sa pagsampal niya sa'yo. Ang lakas mo maghimuto katakusahan ako ng ganyan. Pamumutol ko. Hindi ko mapigilang taasan siya ng boses. Kumislot si Riven, nasaksihan niya ang pag-aaway namin. Nainsulto ako sa sinabi niya. Nasisira ko tuloy ang impression ni Riven sa akin.
Sinungaling, mahina niyang usal. Binaba niyang tingin, humakbang papunta sa lamesa para samahan ng anak namin. Kung ayaw niyong maniwala, di wag, singhal ko. Sakay binalik ang sarili sa pagluluto. Makalipas ang halos 2 oras, nilapag ko sa harap nilang umuusok na spaghetti. Nabuhay ang nakasimangot na mukha ni Raven. Nanatiling nakasmid si Anessa. Taste this, son. Baka kalimutan mo pangalan mo. Pasikat ko. Sinandukan ko siya ng maliit na portion. Pinatong ni Anessa ang isang siko sa lamesa at tinikod ang panga. Naiinip siya na pinanood kami ng anak niya. Inamoy na muna ni Raven ang spaghetti bago dalahin sa bunganga. Be careful, mainit pa, maingat kong paalala. Hinipa niya na muna bago sinubo. Naglahong ngiti ko nang umasim ang mukha niya. Dad, bakit maasim? Nistula ko pinagbagsakan ng langit at lupa. Nilaki pa ni Anessa na nakakainsultong tawa. Tumigas ang pangako. Nanghina kong dinukot ang cellphone sa bulsa. Mag-order na lang ako ng pizza. I'm sorry, son. Daddy didn't meet your expectation. Nanulumo kong saad. Nag-thumbs up siya, sabay kindat. Hindi ka man marunong magluto pero you're the best daddy in the world. Tinirik ni Anessa ang mga mata. Inagaw niyang plato ni Raven at sinimula ng pagkain. Ano to? Bakit kakaibang lasa? Panunuyan ni Anessa. Bumuga ako ng hangin. Umorder ako ng pizza. Kalimutan na natin ng spaghetti. Inagaw ko sa kanya ang plato. Nauwi lang ng kayabangan ko sa wala. Buisit, bakit hindi ako marunong magluto? Anessa POV. Nagkaalta presyon na tako kahapon sa inasal ni Jairon na buisit ako ng gusto. Kung paano niya kami kinaladkad ni Raven. Tapos minasama pa niya si Riley. Dahil dininay niya, alam kong nagsiselos siya. Parang sasapakin niya nga ang kaibigan ko. Natawa ko nung nagpakitang gila si Jairon sa pagluto. Ang asim na spaghetti niya kaya hindi ko nagustuhan ng anak niya at nauwi kami sa pagkain ng pizza. Nagpumilit siya na mag-night over kami doon pero inaway ko siya sa harap ni Raven na pagtagumpayan kong umuwi. Lunes ng umaga, pasado 9:00 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng elevator. Tumitingala ako sa dami ng iniisip nang may aninong tumabi sa akin. Pinagmasdan ko siya mula sa gilid ng mata ko. Gumawi ako ng matukoy ang tisay na chinito. Hindi pa tayo tapos sa Nessa, bungad ni Jairon. Nainganyo ako sa presko niyang mukha. Idagdag pang mabango niyang amoy. I don't understand, he always used that Creed Adventus perfume na nirigalo ko sa kanya 7 years ago. The blend of fruity and smoky notes including pineapple, birch, and musk. Parang sinampal niya ako. Ano bang pinagsasabi mo kaaga-aga? Asik ko sa mababang boses. Sinisigurado na hindi ako maririnig ni James. Buntot palagi ito ni Jairon. Saan man magpunta, tinakasan niyo ko kagabi. Pakli ni Jairon. Kumabit-balikat ako bago siya binalingan. Excuse me, uuwi rin sa Japo kami. Ikaw ang nagpumilit na magstay over kami. Noon ka akong papayag. Sinalubong niyang tingin ko. Napalunok ako sa kakaibang aura na sumabog sa kanya. Biglang nag-ibang anyo siya. Naging si Adonis sa paningin ko. Excuse me, hindi ako pwedeng magpatangi sa kanya kaso traidor ang puso ko. Malakas itong kumakabog. Idagdag pang mga tuhod kong lalambot. May karapatan akong ipa-stay over kayo dahil mag-ina ko kayo, bulong niya sa matalim at matigas sa tinig, dumantay sa pisngi ko ang mainit niyang hininga. Nilayo ko sa kanyang mukha bago may mangyaring masama sa amin. We shouldn't cross the line, you need to know your limits, paalala ko. Bigla siyang natauhan, tinuwid ni Jairon ang tindig. Nakatingalang inayos ang blazer. Sinipat ko siya mula sa gilid ng mga mata ko. Hindi niya inayos ang necktie. Mariin kong nilapat ang mga labi. Pipigilan ko sanang sarili pero hindi ko matiis. Tumingin ako sa harapan niya. Walang dalawang pag-iisip na hinilang necktie. Pumalatak ako habang inaayos ko yon. Is this called a fan service? Masuyo ni Jairon na tanong. Tinaas kong isang kilay. Hindi sinagot. Nilakasan ang paghila ng necktie niya hanggang matiwasay kong natapos. Doon ko narinig ang ingay ng mga co-employee. Hindi ko sukat akalain na natitig sila sa amin. Halos umigtat akong binitawan siya at bumalik sa dating pwesto. Salamat sa pag-aayos, aniya. Ramdam ko mga mata ni Jairon. Kinikiliti siyang pinagmasdan ako. Heto ako, nakatingin sa sahig. Mainit ang buong muka. Kinuyom ko ang mga kamay, binuka akong bibig para magsalita.
Pero tiyempong bumukas ang elevator. Hindi ako nakakilos. Hinayaan na pumasok si Jairon at James. "Come on," tawag niya sa akin. Nandilat ako nang tinignan lang siya. "Mamaya, mauna na po kayo sir," nasabi ko. Sabay winasiwas ang isang kamay, senyalis na pananaboy sa kanya. Tatawagin niya sana muli ako pero hudyat yon pasara ang elevator. Kabado muli akong binabang tingin, pwestong 5 employee sa likod ko. Rinig ko't alam kong pinag-uusapan nila. Maangas ko silang nilingon. Hinawing buhok at pinaskil ang killer smile. Timing na bumukas ang elevator. Nagpatiuna akong pumasok. Ang totoo, gusto ko mag-evaporate sa matininding hiya. Peste, hinayupak. Nakaisa siya ngayon sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga. Dinadasal na maging maayos ang araw ko. Sana hindi ulit magpapakita si Aurelia sa akin. Gaya na sinabi ko kaninang umaga, naging maayos ang dali ng trabaho. Maraming na-approve si boss na proposal. Naisagawa na namin ang pag-endorse ng H Towers. Naglalakad ako sa koridor. May sinalpak akong earpods sa tenga. Kaya limitadong ingay lang ang naririnig ko. Nagchisismisan ng mga inggitero-tinggitera. Hindi sila makaget over sa nangyari kanina. "Hello Anessa, naririnig mo ba ako?" Tagaw pansin ni Darlene. Muntikon ko na siyang makalimutan. Medyo mababa siya kaya napayuko ako. Kasalanan ko to ng 5'8" kong height. Napatunga nga ako. "We're just talking about the new marketing strategy." Nakakalungkot, mukhang busy ka naman. Dismiyadong saad nito. Nataranta ako. Hindi ko sinabi na may suot akong earpod. Umasta ako inosente. "Pardon me, may mga bagay lang talaga na gumugulo sa akin," rason ko. Mapanuyan niya akong tinignan. "Si Sir Jairon ba yan? Rinig ko na napaka-intimate niyo raw sa elevator kanina. Hindi taong gumugulo sa akin kundi bagay." Banat ko. "Don't believe in any fake rumors about me and our boss. Normal lang si employee na umasta ng ganun. Kahit na sino man, imagagawang ayusin ang necktie niya. Nagkataon lang na ako ang katabi niya." Nilapat niya lamang ang mga labi. Inabsorb na muna niyang mga salita ko. Lumiko kami patungo sa elevator nang masalubong namin si Sir View. Automatic ko tong humisi ng matamis at puno ng pang-aakit. Well, he drawled with a twinkle in his eyes. "Fancy meeting you here again, Anessa." Sisimulan ko ba na magsuspetsa ang sinasadya mo akong sundan? Kumulong dugo ko. Isang mahangin pa, naglalandi ng hindi oras. Sir, ang cute niyo pero hindi ko binalak yon. Pasensya ko nagkataon to, mapakala kong saad. Kinimasimas ng clean shaven niyang panga. Hindi lang yon, nagkataon. Pinagtagpo talaga tayo na tadhana. Dinig ko mahinang bumungis-ngis si Darlene. Sumiklab naman ang iritasyon ko. Ang sarap tirisin ni Sir. Peki akong ngumiti. "Corny niyo po." "Sige sir, nice meeting again niyo po. Mauna na kami." Akma akong hahakbang na magsalita siya. "Saan kayo pupunta?" "Po?" sabay namin tanong ni Darlene. "Sa kantin," nautal na sagot ni Darlene. Naging kamatis ng muka, hindi niya mapigilan dahil sumasabog ang kagapuhan ni View. Mahalin tulad siya sa tall, dark and handsome. May lahi siyang Korean, kaya medyo singkit pero pang-Amerikano ang hugis ng mukha at ang lawak ng dibdib. Halatang alaga ng gym. Bumakat ang matitigas nitong biceps dahil walang suot na blazer. Ang hot niyang tingnan. Sino man ay matatakam sa kanya pero si Jairon ay sapat na. Walang-wala siya sa beauty ng lalaking ito. Sinuntok ko ang sarili. Tinawag kong lalaki si Jairon. "Magla-lunch pala kayo eh. Pwede bang sumabay?" Kunwaring nahihiya niyang tanong. May pakamot ng batok pa siya. Naiinis ako sa mukha ni View. Parang mafia boss. "Sure po." Inunahan ako ni Darlene. Ang lang niya. Ang landi niya. Tinirik ko na lang ang mga mata. Una kong tinungo ang elevator. Saka ko namalay na nasa likuran ko na siya. Pumesto siya sa tabi ko. Amoy kong halimuyak niyang perfume. Pero ang sarap tirisin ni View. Kapag kuwan, papasok na kami sa kantin. Talagang sinasadya kong tabihan ng buwisit na to. Giniya pa ako papuntang counter. Sumandal siya. Nagagalaitin na ako sa kanya. Kaya heto nawalan ako ng ganang kumain. Samantalang mistulang asong ulol si Darlene sa likuran namin. Sumidhi ang galit ko nang tumingin siya sa akin. "Anong gusto mong kainin?" tanong niya sabay panlilibre. Kahit na ano, pakali ko. Sinikaw ko ni Darlene. Tinirikan ko siya, kinikilig ng bruha kahit na wala namang nagpapakilig. Ilang sandali akong tinitigan ng kakaiba ni View, lalong kumulimlim ang expression ko. "Gusto mo ng butter chicken?" tanong niya ilang saglit. "Hindi ako kumakain ng oily. Sorry, kaila ko."
Si Jairon ang tanging lalaking may alam na hindi ko gustong oily foods. Masusuka ako nun. Vegetarian ako. Lettuce at carrots ang paborito ko. Ikaw nang bahalang pumili. Ako nang magbabayad, tipid niyang sabi, sabay ngiti. Lumabas pa ang isang dimple. Huwag po kayo mag-alala, sir. May pera pa rin po ako. Huwag kang mahiya. Bukas puso ko kayong ililibring, Darlene. Sinulipan niya si Darlene. Pinahalata nito na kinikilig. Bumuga ako ng hangin. Wala akong laban. Sinipa-sipa ko na lang ang paa sa marble floor. Lettuce at kamatis na lang po, sir. Ang i-order niyo sa akin. Tumango siya imbis na magsalita. Bumaling sa waiter at nagsimulang umorder. Sa hindi nasahang pagkakataon, may kakaibang sensasyon akong naramdaman. Para bang may mga matatalim na mga mata ang tumitingin sa likuran ko. Kulang na lang ay buslutin ito. Hindi ko matiis kaya mabilis kong nilingon. My heart skipped a beat when I recognized him. Nalilisik ang mga mata ni Jairon, parang serial killer ang tingin niya sa akin. Isang iglip ay lulukso sa kinupuan niya. Nagtataka ko kung anong ginagawa niya sa kantin. May hawak siyang newspaper. Nakapatong sa mesang paper cup. Umiinom siya ng kape tanghaling tapat sa lugar na hindi niya madalas pinupuntahan. Teka, may mga kasama siya. 2 matandang lalaki si James. Nag-uusap sila ng clients sa kantin. No, mga directors ng Financial Department at Human Resource Department. Nataranta ako, natakot sa ilatsa niya. Tila ililibing niya ako ng buhay. Hinila ko si Beau palabas ng kantin at hindi nag-isip sa sobrang panic. Nagtaka siya pero sinundan pa rin ako. Tuloy-tuloy kaming lumabas. Pero ramdam kong malakotsil yung tingin ni Jairon sa likod. Nasabi ko tuloy sa sarili na para akong gaga. Bigla-biglang natataranta sa kakaibang anyo ng lalaking kahinaan ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.